Sa bahay ng mga Dimakulangan, nagpresenta si Lena na siya na ang maghuhugas ng pinggan na pinagkainan ng mag-asawang si Marsing at Nita. Paalis na kasi ang mga ito kasama ang kanilang dalawang tauhan para magtinda ng mga droga sa kanilang tindahan. Pagdating sa baba ng kanilang bahay, pinagsabihan ni Marsing ang dalawa na huwag magbabanggit ng tungkol sa kalakal nila at dating pulis si Lena, kaya baka makatunog, at umalis na ang mga ito. Nag-uusap-usap naman ang mga tambay sa Quiapo habang nagiinuman tungkol sa pagpapalayas ni Rigor kay Lena. Mabuti naman daw at ginawa yun ni Rigor dahil pulis pa man din daw siya na akala ng karamihan ay matinong pulis. Sakto paglabas ni Rigor ay narinig niyan lahat ng kasiraang sinasabi ng mga tambay tungkol sa kanya. Kaya pinagalitan niya ang mga ito at sinabihang huwag makialam sa buhay ng iba. Agad namang humingi ng paumanhin sa kanya ang mga ito kaya tumalikod na siya at umalis. Inutusan naman ni Marites si Santino na ilagay sa labahan ang mga gamit na naiwan ni Lena. Ipinatabi ni Marites dahil sayang raw baka magamit pa nila. Sumunod naman si Santino. Pagkatapos ay nagpaalam si Santino para maghanap ng trabaho. Nag-alala si Marites at tinanong kung anong trabaho ang papasukin nito. Kinausap niya si Santino ng masinsinan at sinabi na huwag nang uulitin ang ginawa niyang pagsisinungaling tungkol sa trabaho niya. Sana raw ay maayos ang piliin niyang trabaho na hindi niya ikakapahamak at lalong huwag raw gagaya sa kuya tanggol niya. Nagtaka naman si Santino at tinanong kung ano ba ang masama sa kuya tanggol niya. Bahagyang nainis na sumagot si Marites at sinabing basta raw huwag siyang gagaya sa masamang ginagawa nito. Tahimik na sumang-ayon na lang si Santino sa ina. Sa mansyon ng mga Montenegro, nagpadala ng pagkain si Ramon kay Marites sa kanyang tauhan, pero mahigpit niyang sinabihan ito na huwag babanggitin na sa kanya galing. Pagkaalis ng inutusan niyang tauhan ay tinawagan siya ni Mr. Hidalgo para ibalita na bumaba ang benta ng droga nila, partikular na sa Quiapo. Napag-alaman naman ni Olga ang tungkol sa binibentang bagong klase ng droga na siyang nagpapabagsak sa negosyo nila. Ibinalita ito ng tauhan nilang si Dindo. Sinabi naman ni Ramon kay Don Julio ang tungkol sa pagbaba ng benta nila lalo na sa Quiapo. Duda ni Don Julio ay may nagpapatakbo pa rin ng laboratorio ng droga ni Don Facundo kaya sila natatalo. At agad namang sumang-ayon si Ramon sa naisip ng ama. Kaya aalamin ni Ramon kung sino ang nasa likod nito. Pinag-uusapan naman ng mga kaibigan ni Tanggol si Madonna na mabuti raw na nakumbinsi niya itong sumapi sa kanila gayong pinagtangkaan siyang patayin nito dati. May pagdududa ang iba sa kanila at pinag-isipan pang baka tanim ng pulis si Madonna at bigla silang ilaglag kaya kailangan obserbahan pa muna. Sinigurado naman ni Tanggol sa mga kaibigan na sa kanila na ang katapatan ni Madonna dahil nagkausap na sila. Naninibago lang raw siguro ito kaya siya parang naiilang pa. Diniin pa ni Tanggol na mapagkakatiwalaan nila si Madonna at siya mismo ang magbabantay dito. Pinuntahan ni Olga sila Don Julio at Ramon sa pagkainan at agarang ibinalita ang kanyang natuklasan tungkol sa puro at murang droga na ibinebenta ng kalaban nila sa Quiapo, dahilan para matalo sila. Nagpresenta si Olga na siya na raw ang bahala trumabaho para malaman kung sino ang nasa likod ng bentahan na iyon sa Quiapo. Pero sinabihan siya ni Ramon na ibigay sa anak niyang si Jesus ang paghahanap kung sino ang nagtutulak ng droga at tulungan na lang niya ito. Walang nagawa si Olga kundi ang pumayag na lang sa utos ni Ramon. Nilapitan ni Tanggol si Madonna para tanungin kung ayos lang ba siya at kung talaga bang gusto niya sumama sa grupo nila. Sumagot si Madonna na dahil wala na si Don Facundo ay wala na rin siyang mapupuntahan kaya nagpasalamat siya sa pagtanggap sa kanya ni Tanggol. Bumawi lang raw sila sa pagligtas sa mga buhay nila ni Madonna at habang buhay nilang tatanawing utang na loob nila yun sa kanya, saad ni Tanggol. Sagot naman ni Madonna ay bumawi lang din daw siya sa pagligtas si Tanggol sa buhay niya noong na-set up sila dahil sa Star of Venus, kaya amanos na sila. May panunokso namang nagaganap habang nanonood ang mga kaibigan ni Tanggol sa pag-uusap nila ni Madonna. Sinasabi nilang bagay silang dalawa at mukhang may pag-asang magkagustuhan ang dalawa. Kaso para kay Teng,
Isa lang ang nasa puso ni Tanggol. Yun ay walang iba kundi si Mokang. Natanong din ni Owen si Teng kung hindi ba na-inlove si Tanggol kay Bubbles. Hindi sigurado si Teng pero maaring nagkagusto rin si Tanggol kay Bubbles. Hiling nila na sana ay muling magmahal si Tanggol para sumaya naman siya. Ngunit para kay Teng, ang gusto niya ay sa negosyo muna mag-focus si Tanggol at saka na sa babae para yumaman na sila ng tuluyan. Natanong naman ni Madonna kung anong balak ni Tanggol sa Star of Venus. Sagot ni Tanggol ay hindi niya raw muna ito ibebenta dahil ramdam niya ang swerte pag hawak niya ang diamante kaya ang gusto niya ay nasa kanya lang ito. Nagpaalam si Tanggol kay Divina na bago pumunta sa negosyo nila ay dadalaw muna sila sa Quiapo para magbigay ng tulong. Lalo namang bumilib si Divina sa kanya dahil kahit masama ang negosyo nila, mabuti pa rin ang puso ni Tanggol dahil sa gagawing pagtulong. Ngunit tutol naman si Raul at Peng sa pagpunta nila Tanggol sa Quiapo na baka mahuli ang mga pugante niyang kaibigan at madamay pa siya. Pwede namang sila na lang raw ang gumawa nun para sa kaligtasan nila. Hindi pumayag si Tanggol sa suhestyon nila Peng at kailangan sila raw mismo pumunta doon dahil sila nakakaalam ng mga pangangailangan ng mga taga-Quiapo. Sumabat si Divina, pinag-ingat na lang sila Tanggol at magkita na lang raw sila sa pasugalan pagtapos nila sa Quiapo. Sumang-ayon naman agad si Tanggol. Hindi na mapakali si Don Julio, kailangan malaman nila agad kung saan galing ang drogang pinakita sa kanila ni Olga. Pinatawagan ni Don Julio si David para pauwiin na at malutas na ang pinoproblema nila. Hindi sumasagot si David sa tawag ni Olga kaya sinabihan ni Ramon na si Bullet na ang tawagan. Sinagot ni Bullet at hinanap agad ni Olga si David kaya ginising ito ni Bullet para ibigay ang telepono. Pinapauwi ni Olga si David pero tumanggi ang huli dahil bukod sa lasing ay may mga babae pa siyang kayakap. Kaya hiningi ni Ramon ang telepono kay Olga at mariing inutusan niya si David na umuwi na. Walang nagawa si David kung hindi ang sumunod kay Ramon. Ginising at pinaalis nila ang lahat ng babaeng nasa loob ng kwarto para makauwi na rin sila. Kasalukuyang nagmamaneho na sila Tanggol at ang mga kaibigan niya papuntang Quiapo. Magkasama sa isang sports car si Tanggol at Madonna. Habang tinatahak nila ang daan, bahagyang naikwento ni Tanggol ang gulo ng buhay niya kay Madonna. Kung paano siya tratuhin ng amang si Rigor simula nung bata siya at pati ng kapatid niyang si David. Iniisip niya ang iyon ang dahilan kung bakit siya naging tarantado. Tanging ang mga kaibigan niya lang ang hindi nang iwan sa kanya sa lahat ng laban, kaya ang mga ito na tinuturing niyang pamilya. Maswerte pa rin si Tanggol ayon kay Madonna dahil may mga kaibigan siyang pamilya ang turing sa kanya. Kaya naipangako ni Tanggol sa sarili na kahit ayaw siya ng mga taga-Quiapo ay babalikan niya ang mga ito ngayong malaki na ang kinikita nila para tulungan at maiparamdam niya ang pagmamahal na meron sa puso niya. Napangiti naman si Madonna habang nakatingin kay Tanggol. Namangha ang mga tambay ng Quiapo sa paparating ng mga sasakyan at tumigil sa harapan nila. Laking gulat nila na ang bumaba ay walang iba kung hindi si Tanggol. Dagdag pa sa pagkamangha nila ay ang makitang bumaba si Madonna dahil sa kagandahang taglay nito. Sunod nang bumaba sa isa pang sasakyan sila Teng at iba pang kaibigan ni Tanggol. Nag-alala naman ang mga tambay sa mga ito dahil alam nilang mga pugante sila Teng kaya baka makita sila ng mga pulis o kaya ni chairman. Pero sinagot sila ni Tanggol na kaya sila nandun ay para mamigay ng tulong sa kanilang mga taga-Quiapo. Tuwang-tuwa naman ang mga ito sa sinabi ni Tanggol kaya tinulungan na rin nilang kunin ang mga ipamimigay ng magkakaibigan. Binanggit ni Tanggol kay Madonna na mga kababata nila mga tambay na iyon at sinabing doon sila lumaki sa lugar na iyon.